Pabayaan natin, pabayaan natin kung halimbawang talagang merong ang cancer yan, di pabayaan mo siyang lamunin ng cancer niya, karma niya na yun. Kung halimbawa totoong 50-50 na yan, di antayin natin na talagang lumabas yung death certificates. Sabi ko nga ang hirap nanghihingi ka ng medical certificate, nanghihingi ka ng drugs ang lalabas, death certificate, saklap. Wag naman, wag kayong ganyan. Oo, so ipagdasal na lang natin ang kalusugan niya kasi mahirap din yan. Kung totoo naman na dedo na, wala, 1, 2, 3 buwan, walang yan. Hindi nila kayang itago yan. Kasi si Pangulong Duterte, chinismis din nila nun. Si Pinoy, chinismis. Lahat naman ng presidente, chinismis nila ng ganyan. Ang ginagawa lang ng mga dating presidente, nagpapakita talaga sila ng proof of life. Na talagang healthy siya. Si Pangulong Duterte, nagbabasa ng dyaryo, na dyaryo ngayon. Hindi ba mga ganon? Sila, wala naman silang pinapakitang ganyan. Pero ito, may lumabas na video. May lumabas na video, mga bossing, na siya, na parang naman siya, parang alive and kicking naman siya. Ito, panoorin natin itong video na ito, ha? Para sa mga kababayan nagmamahal sa iyo, sir. Sa mga kababayan daw nagmamahal sa kanya. Claire Castro, sino? Ikaw lang naman nagmamahal dyan. Wala naman nagmamahal dyan, ikaw lang nag-iisa ka. Pinagsasasabi mo nagmamahal. Ano daw ang mensahe? Kumusta po ang inyong kalusugan? Ganun pa rin. Yun na nga. Ganun pa rin. Kumusta yung kalusugan? Ganun pa rin. Anong ganun pa rin? Walang iya naman to talagang taon na to. Bopols talaga eh. Sabi ko nga sa inyo, si Bongbong talaga to. Tanga eh. Kasi kung biglang tumalino yan, biglang naging scientist yan, putya, hindi na siya yan. Pero kung paggaganyan, parang lutang, siya talaga yan. Legit. I'm struggling kasi ayoko tumaba ulit. Nawala na yung taba ko. Baka babalik. So that's what I'm taking care of. But I want to magpapasalamat naman ako sa mga nag-aalala sa akin. Huwag niyo pong masyadong siniseryoso. Alam mo naman ang social media, palabiro yan eh. At wala po. Tanong, updated ba to? Ano ang pruweba na updated to? Kasi nung nakaraan, may video na rin na ganito. Sir, kamusta na kayo? Yung aso nyo. Di ba may ganon? Yung aso nyo, anong pangalan ng aso nyo? Di ba may ganon? Tingnan nyo nga kung parehas yung suot ni Claire Castro dyan. Ang dali naman eh. May hawak siyang dyaryo. Sabihin na natin, sobrang busy niya. Hindi siya makagawa ng video para patunayan na buhay pa siya. Hawak akong dyaryo, ganyan. Ito, yung dyaryo ngayon. So, updated ito. Okay lang ako, wag kayong mag-alala. Sobrang busy ko, putang ina ninyo. Galit na galit kayo sa akin, tapos hanap kayo ng hanap sa akin. Gagawin kayo. Manahimik nga kayo dyan. Ang dami-daming problema ng bayang Pilipinas kung ano-anong pinag-iisip nyo. Matagal pa ako mamatay. Hindi pa ako mamamatay. Mas mahaba ang buhay ko kaysa kay Satanas dahil mas demonyo ko sa kanya. Ang dali-dali naman kasi nun, di ba? Kaysa, ganito, sabi ko nga sa inyo, in a matter of 1 minute or 30 seconds, kaya ninyong patunayan na buhay pa ito eh. Maayos siya. Paano? Bumili ka ng dyaryo. Hawakan niya. This is the news today. Tapos basahin niya. Headline, Manila Bulletin. Date, April 9, April 8. Hindi ba? Ganun lang yun eh. Kailangan mo pa bang tanungin, are you okay, sir? Are you alive and well? And are you painless? Di ba? Madali lang naman yun. Ba't hindi ninyo kasi magawa? Wala daw problema. Ano pa? Tayong problema. I'm back to... Walang problema? Wala tayong problema, ganun? Ang galing talaga nito, no? Walang problema. Sana all, walang problema. Kasi sabi ko nga, kahit sino sigurong tao sa buong mundo may problema. Si Bill Gates, si Elon Musk, kahit nga yung pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo namumroblema, pero siya wala sa problema. Ang galing ni Bongbong talaga. Ano pa? My regular exercise. I've been back to my regular routine for the last 3 months na ito na patuloy lang yung aking ginagawa. Watching usual, doing my watching. Ano ba't ganito ka magsalita kasi watching my usual? Hindi mo masagot ng diretso. Tingnan mo mga pinagsasasabi niya rito, paligoy-ligoy. And back to my regular exercise. I've been back to my regular routine for the last 3 months na ito na
patuloy lang yung aking ginagawa, doing my usual, Watching usual, doing my usual. Anong usual? watching my health, making sure that I'm always ready to do the work. Para sa mga Ang labo, no? Oo, may sinabi pa siya dito eh. Tinanong siya eh, "Sir, ano ba yung mga bawal?" Sabi, wala namang pinagbabawal. Wala namang pinagbabawal sa akin. Pero pinaiiwasan sa akin yung mga matatabang pagkain, yung mga ganitong pagkain. Sabi ko, bopol talaga ito. Mantakin mo. Sabi niya, wala daw pinagbabawal sa kanya, pero pinaiiwasan sa kanya. Kaya nung nakita ko to, sabi ko, si BBM to legit. Oh, legit. Pero ang tanong, updated ba ito? Oh, walang kasiguruduhan. Wala namang, dyan sa video na yan, wala kang makikita na naglabas sila ng dyaryo para sabihin na ito yung date ngayon. Wala siyang kalendaryo na inilabas, tinuro niya, ito yung date ngayon. Wala mang ganun. Oo. So, ewan natin kung totoo ito. Oh, pero this is one of the mga proof of life na inilabas na Malacanang. Oh, kasi yan nagsasalita siya diyan. Oh, nagsasalita siya diyan na na okay naman daw siya, hindi ba? Oh, tingnan natin dito sa ano na to. Oo, tingnan natin dito sa balita na ito. Wait lang ha. Oh, wait lang. Dito sa diverticulitis. Oh, ito pakinggan natin itong itong video na ito. Oh, pasok. Pinaliwanag ng Malacanang kung bakit namayat si Pangulong Bongbong Marcos sa programang Long Conversation ng One News. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi palakain ng Pangulo mula nang madiagnose siyang may diverticulitis o yung impeksyon at pamabaga sa bahagi ng bituka. Okay, so hindi na daw siya palakain. Nung malaman na meron siyang diverticulitis, gano'n naman talaga. Pagka ikay nagkasakit, lalong-lalo na sa sikmura, minsan papasoft diet ka lang, minsan ka lang, steam lang. Oh, marami nang bawal. Tsaka may edad na to. Matanda na rin ito. So, hindi na rin namamalayo na magkasakit ito. 66 na to. Oh, basta going 70 na din ito eh. So, ano na rin to? Marami na talagang ipinagbabawal dito. Ano pa sasabihin? Nag-iingat lang daw ang Pangulo para hindi bumalik ang kanyang sakit. Kumakalat ngayon sa social media mga post na nagtatanong kung nasaan ang Pangulo. May mga bali-balita rin na ospital umano si PBBM. Pero fake news yan ayon sa palasyo. Sasampan daw na reklamo sa DOJ sa susunod na linggo ang mga nagpapakalat nito. Hindi, kung nagtatanong lang, di nyo dapat sampahan niya, nagtatanong. Sabi ko nga sa inyo, you actually do not have to file cases. Gagamit pa kayo ng resources ng pamahalaan para lang mag-imbestiga dito. It's simple. It is simple. Ang mga tao ang bumoto sa inyo, so you owe it to the people. You just show the people na he's okay. Maglabas kayo ng medical bulletin, updated na medical bulletin. O tapos ang usapan. Kapag naglabas na kayo ng medical bulletin, tapos ang dami pa rin nagpapakalat ng mga balita, ayun, saka kayo magdemanda. Kaya lang wala pa kayong pruweba na pinakikita, tapos gusto niyo na magsampa ng demanda. Ang sabi nila, kapag nagsampa ka ng demanda, ibig sabihin, pinatitigil ka sa ginagawa mo. So kung halimbawa ako, sampahan ako ng demanda, ibig sabihin, pinatitigil na nila yung ginagawa ko. Kung binabanatan ko si Bongbong, pinatitigil na nila akong banatan si Bongbong, tama? Before mo patigilin yung isang tao na mag-speculate, magpakita ka muna ng pruweba na okay lang. Ngayon sasabihin nyo na naman, the burden of proof is with the accuser. Ayaw naman namin mag-asampa ng kaso sa korte. So, pwede kaming hindi magpakita ng pruweba, tama? Pero pwede kami mag-speculate. Kasama yan sa freedom of expression, yung pag-speculate. Kapag ka nakikita mo, pwede kang bumuo ng tawag dito, istorya sa isip mo. Ngayon, kung wala kang pruweba, patunayan mo na mali yung sinasabi ko. Kasi pag sinabi mo sa akin, patunayan mo nga yung sinasabi mo, wala naman akong patunay talaga. Hinahanap ko lang talaga siya kasi hindi ko siya nakikita. Ngayon, magrereklamo ka sa akin. Didimanda mo ko. Pag dinimanda mo ako para malaman mo na fake news yung sinasabi ko na wala siyang colon cancer, kailangan maglabas kayo ng medical bulletin na talagang cleared siya sa sakit na yun, na wala talaga siyang colon cancer. Kung ganun naman pala ang mangyayari pag sinampahan mo ko, bakit hindi mo na nang ilabas, wag mo na akong sampahan.
ng kaso. O kasi kapag inilabas mo na, ito po yung medical bulletin ng presidente, nakalagay po dito, ang sakit niya bulate. Ang sakit niya kabag. Ang sakit niya ay ano lang, ang sakit niya ay nakakain lang ng panis na arroz caldo, ganun. Ayan. Kung may nilabas na kayo na ganyan, tapos sinabi ko ngayon na, peke yan. May cancer talaga siya. Ayan, pwede mo na akong kasuhan. Kasi naglabas ka na ng prueba, pinagpipilitan mo pa rin, ano na yun, sinasadya mo nang magpakalat ng false na news. Doon pwede. Pero sa ngayon, di ba, wala pa kayong pinakikita. Puros, talk shit lang. Sinasabi lang ni Castro, okay siya. Sinasabi lang ni ganito, okay siya. Hindi kami basta-basta maniniwala, salita lang eh. Kailangan namin may prueba. Kung may prueba na, wala naman palang sakit di move on na tayo. Ganun. Nag-Jack Argota, addict ka. Pucha, pwede mo na siyang ipakulong nun. May prueba ka na eh. Diba? Ibig sabihin, sinasadya niya na talaga na manira. Mananalo na kayo nun. Diba? Tama? Yung talaga, sige,